Guys, we are done. Nasa naman yung butang ron. Sobrang init dito, but here inside, ayan. Chill lang sila. Chill lang yung plants na andito. Ito namin is yung potting media na na-prepare namin. Nilagyan na din siya ng, oh my God! Mo love to hear that from you as well. Kasi first time namin nagkaganito. Usually kapag nagkakaroon kami ng shoot, that's because we propagated it. Nag-cut talaga kami. Pero ito kasi hey guys! Welcome back to another Planzilla video. For today's vlog, we have here our Anthurium magnificum. So, hindi pa namin siya na-fix guys ever since inodet kami dito. Makikita nyo yung mga tiers ng dahon niya andon pa rin. Nakalagay lang talaga to sa gilid guys. Kasi wala kaming mapaglagyan na ibang place sa kanya. So, hindi siya kasali sa mga plants na andito. Along with all the other philodendrons that we have here. Kasi malaki na po siya. But, today is the day guys. Since nagtaka din kami kung bakit merong tumubong shoot sa kanya. Which is really unusual. Kasi yung alam ko, pinapropagate pa siya bago magka-shoot. Eto kasi merong tumubo sa kabilang gilid. So, we'll just see guys if we can propagate it. And maalis natin siya. Malipat natin sa ibang pot. And we will also be pruning it. Kasi, ayan, makikita nyo, ang dami-daming mga sirang dahon, guys. So, inalis na din ni Gerald yung pinag-anuhan ng bulaklak. Normally kasi, nire-remove namin yon para lumaki yung mga dahon niya. Pasensya na po sa background noise. I really apologize for that. Hindi po natin kontrolado yung mga kapitbahay. So, let's just move on with what we are planning to do here. Kasi, busy na po kami every week. So, parang yung time namin na makapag-film ng video is every Saturday lang. So yun guys, ipapropagate na ni Gerald. Mapapropagate pala tong nasa taas kasi, ayan, makikita nyo yung mga roots niya. So pwedeng-pwede na nating putulin. And we'll just see if the shoot is also ready na din guys. Ito kasi madami ng roots eh. Ayan. Sobrang kawawa nito. I remember before Odette, nung time kami na yun nag-pruning. So, parang kumonti yung dahon niya. Sobrang laki ng magnificum na to guys. But since hindi siya nakarecover kaagad after the pruning, hindi namin siya naalagaan. Isa talaga to sa mga hindi nabigyan ng pansin. So, this used to be a big one sa mga nakasubaybay sa mga videos namin and who were with us before pa. Alam nyo na sobrang laki ng magnificum na to. So, now it's time to regain the beauty. Kasi, syempre, nawala tayo ng konti dito. Nakalagay lang siya doon and medyo mainit pa doon, guys. So, talagang grabe yung pagsa-struggle niya from the past few months after nung bagyo. So, I think it's grooming time and looking forward to see a better magnificum right after this. May soil pa din kami nagamit sa potting media niya. Meron pa yung soil, no? Tapos, since Anthurium siya, guys, alam niyo naman na massive yung pagdami ng mga roots nila. So, let's just see, guys. Pwede din namang i-remove yung mga roots na hindi nagamit. So, tingnan na lang natin. Hindi ko talaga alam ba't nagka-shoot siya dito. Maybe if we can uproot this, masasagot yung tanong na yan kung paano nangyari. Pero thankful pa din ako. Sobrang dami na kasi naming nabigyan nito ng magnificum na to guys. So, this is the only one I think that we have here na malaki. So, medyo matigas na siya sa ilalim so hindi siya basta-bastang nahuhugot guys. So, let's see how will it go.
Kasi i-upload talaga para makita yung reason dun sa ilalim kung bakit nagka-shoot siya. So, sa mga nakatry na din ng ganito na merong tumubo sa gilid, pakishare nyo naman sa comment section, guys. Kasi I'd love to hear that from you as well. Kasi first time namin nagkaganito, usually kapag nagkakaroon kami ng shoot, that's because we propagated it. Nag-cut talaga kami. Pero ito kasi hindi naman namin kinat, pero merong tumubo sa gilid. Anyway, this is such a strong plant din naman. So, ayan na. Baka pwede na. Tinatry lang niyang luwagan yung mga nasa gilid. Kasi syempre, merong mga maliliit na roots, guys. Sobrang lakas ng kapit niya sa gilid ng pot. So, ayan. Madami pa siyang soil. Pero ngayon, guys, we will not be using soil for this. Yung gagamitin namin is yung potting media na na-prepare namin. Nilagyan na din siya ng, oh my God, molasses. Sobrang dami. Kaya pala, hindi na siya makatubo ng mayos kasi grabe na yung roots niya. Hala, nagtanggal ba tayo ng roots dito before? Sobrang grabe talaga ng roots ng anthuriums, guys. Ba't ganyan? Talagang massive yung pagdami ng mga roots. Kita nyo, wala na halos potting media. Ayan. Tuwagan lang ni Gerald kasi yung mga roots are sticking to each other na. So, tignan natin. Meron ng mga roots na nagsisitanggalan dyan. Kasi syempre yung mga fresh roots, guys, yung mga color white, sobrang soft pa nila. Talagang prone to breaking. Pero sa tingin ko naman, dahil sa dinami-dami ng mga roots na to, it won't affect kahit merong matanggal na konti. Parang ilang months lang naman yun, pero ganito na yung itsura ng mga roots. Oh, talagang kaya pala parang iba yung tubo niya ngayon. Super crowded na siya sa ilalim. So, wala na siyang masyadong nutrients kasi mas madami na yung roots kaysa sa potting media mismo. So, let's just see this shoot, guys. Siya kami dito. Bakit nagka-shoot? Anong nangyari? So, konting-konti na lang yung soil na naaalis sa kanya kasi halos roots na lahat. Hala, paano yan? Sobrang tigas talaga niya, guys, kasi even yung pang ano namin yung stick na metal, ayan, nag-bend na. So, go ahead. Nas inuna namin chinek to dito sa gilid, guys. And so far, parang nakadikit pa din siya sa body. Paano kaya nangyari yun? Normally kasi kapag ganito, pag merong isang lalabas, hindi naman nakakatubo ng maayos kasi syempre may kaagaw pa ng nutrients. Pero ito siya, malaki din naman yung dahon. So parang it's growing well pa rin kahit dalawa sila in one pot. So this is something na nagtataka kami. Kaya ipapropagate namin siya, guys, para magkaroon siya ng separate space on its own and makatubo siya ng mas maayos pa kasi itong ganito na sobrang dami ng mga roots sa isang pot tapos dalawa pa sila. Hindi niya napapalaki yung dahon niya up to its extent kasi sobrang laki talaga nito before. Maybe ngayon yung tubo niya medyo hina kasi nga merong kaagaw. So parang dalawa sila and even if mas bata pa tong isa, they are growing most of the same size. So popropagate namin siya para makabawi. Para makita nyo din. So, we'll be cutting it sa ilalim talaga. So, parang nagkaroon ng extension yung yung body niya. Let's try to see how many roots it has. Alright. Medyo enough na din para makasurvive. Ayan. Yan yung roots na meron. Yung hindi propagated na nakuha namin. Pwede nyo palang hintayin na tumubo yung shoot without propagating it. Kami kasi pinapropagate namin kasi talagang nafe-fill ng mga roots yung buong pot. Lalo na if you are using a smaller pot, guys. Napupuno niya lahat. So, kailangan naming i-propagate para syempre maalis yung ibang roots and makakuha na lang kami ng babies. Sometimes, nagta-top cut lang kami tas iniwan namin yung mother plant. Hinihintay na lang namin na dun tumubo yung baby. So, kapag pala, hinayaan lang din and talaga hindi ito nagalaw for months. Darating pala sa point na ganyan. Oh, ito yung pinanggalingan niya. So, surprising for us kasi lumaki siya ng maayos and almost of the same size lang din ng mother niya. Parang itong mother yung nag-adjust.
Kasi naging magkasing laki lang sila. Ito yung unang napansin namin, oh, bakit may bilog na dahon na lumalabas dito sa gilid. Tapos nakikita namin na merong body na ganyan, pumapaibabaw na yung body. So parang lumalaki na siya. So shoot pala talaga siya. So akala namin kung ano. Hugasan niya muna. I'll get back when it's done. Maglalagay pala tayo ng coconut husk sa bottom ng pot, guys. Maybe that happened kasi medyo mahaba na din yung body. Ayan. Share ko lang guys ha, the sun is already out. Ang init dito, but here inside, ayan. Chill lang sila. Chill lang yung plants na andito. Nung hindi pa to naka-double guys, na sobrang liwanag na dito. Parang anytime, parang tatagos na. Kasi meron talaga kaming mga plants dito na naglalabas ng mga bagong dahon. And normally naman talaga yung pinakabagong dahon, yung pinaka-sensitive sa sobrang init ng araw. So, ayun. We really just found a way to help them out. Wala ka nang makikitang ano dito guys, trace na meron talaga siyang coco cubes. Except for these tiny ones na nandito sa taas. Talagang kinain ng roots ba? Ewan ko ba't wala na. So, eto, soilless yung gamit natin dito. Let's just see soon kung ano din yung mangyayari. And tapos na siyang linisan guys. Pink-pink na yung kulay niya. So, ready na tayo. So, he is applying the diethane powder, guys. Prepare na din tong pot. Meron nang nakalagay na konting potting media sa base. So, yan. Tignan natin ha, kung magbumukhang soil din ba to in the future. Pero ito, sure ako na meron naman siyang halong soil. Pero merong mga coconut cubes. Kaya lang, hindi na makita yung trace ng coco cubes. So, inaluan namin siya ng malalaking chunks, guys. Just like nung ginamit namin sa Josebono para may kapitan daw. Kasi itong mga gamit namin ngayon, mas maliliit na coco chips to. So, ito yung mga ginagamit namin sa mas maliliit na plants. And knowing na malaking type of plant ito, so gumagamit kami ng medyo malaki-laking chunks. So, we are done with that, guys. So, you'll have to deal with the mother. Ayan. And for this one, we'll be cutting this, guys. And konting roots lang yung isasama namin. Itong mga lumabas lang dito sa top. Kasi meron na ding nagsilabasan na roots dito sa taas, guys. So, iwan na lang namin yung pinaka-base niya. Yung may massive roots na ganyan. So, hindi namin isasama yung mga roots na yan dito sa lilipatan namin kasi tingnan niyo yung pot na pwede naming pagtaniman. So, look how small it is compared to those roots na meron siya. So, definitely we'll be keeping this as mother plant. So, ayan, this will be our top cut. Madami ding roots. Sobrang nice tingnan. So, meron siyang upcoming 1 leaf. So, magkakaroon siya ng 5. Hindi naman upcoming kasi lumabas na yan, guys. Nag-unfurl na yan. So, yung mga ganyang klase ng dahon, ganyan talaga yung itsura paglabas. Tapos, dyan na sila magpapalaki pagkalabas na. Yung iba kasi, hindi pa nag-unfurl, malaki na agad yung dahon. Talaga normally yung itsura ng dahon niya. Bumubuka kahit maliit pa, tapos unti-unti na lang lumalaki. So, nililinis lang niya yung sugat para pwede nang ligyan ng diethane. So, ligyan ko na lang ng konti dito sa bottom. Ayan. So, pagkakasya niya yung self niya dyan sa maliit na pot. Lilipat na lang natin pag malaki na. Okay. So, lilipat na lang namin. Pag nakabili na kami ng malalaki-laking pot. Guys, we are done! Nasa na, binibutang ron. Nano ako kasi habang nagtatanong siya, sabi ko, huwag mong benta ha, huwag mong benta. Kaya hindi na niya alam saan ilalagay yung mga plants na yan. Basta bala, dyan na yan. Hirapan na siya sa paghahanap ng paglalagyan, guys. Ito, pinalit niya dun sa nilagay kanina. So, yun guys, natapos namin yung dalawang magnificum na propagation for today. Babalik na lang namin yung mother plant dun sa old pot niya. Tapos lalagyan ng diethane. And we are done with this video. Thank you so much for making it till the end. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, do not forget to click the subscribe button, tap the bell icon beside it so you'll be notified pag may bago kaming video. So, hayaan na muna natin siyang mamablema sa nilagay ang mga plants dyan. Bye!